Dito sa ating programa ay madalas na nating sabihin na dapat wag nating kalabanin o harapin ang tukso. Dapat atin itong iwasan dahil merong mga bagay na nasasakripisyo, nawawala at nasasayang kapag tayo ay nagpadala sa tukso. Pero papaano kung hindi lang pala isang simpleng tukso ang dumating sa buhay mo? Paano kung lahat pala ito ay nakaplano? Nako, alam kong ma-excite na naman kayo. O, lalo na yung iba dyan, tsaka lang nanonood kapag mga ganitong tema ang ating pinag-uusapan. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa isang kakaibang kwento ng isang lalaking hindi naman siguro umiwas kasi parang ginusto niyang matukso. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga tao na ang akala natin ay malinis ang mga hangarin. Akala natin tunay at totoo ang pinapakitang mukha sa ating lahat. Pero ang mga mukhang iyon pala ay mga balat kayo lamang, mga maskara na akala mo napunta ka na sa langit, pero yun pala, hinila ka pala para tuluyan kang masunog sa impyerno. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Makoy. 35 anyos. Simple lang ang buhay ko. May trabaho, may bahay, at may matagal na akong kasintahan na common law wife na rin kasi live-in partner ko na si Ana. Mama Mia, higit 10 taon na ang relasyon namin ni Ana at mahigit 7 taon na kaming magkasama sa iisang bubong. Sa isip ko, siya na talaga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Kung tutuusin, pangarap ng nakararami ang buhay na meron kami. Tahimik, walang sobra, at wala rin namang kulang. Pero minsan, hindi mo talaga alam kung kailan darating ang tukso. Hindi mo rin alam kung saan o papaano ito sisibol. Akala ko stable at ayos na ang lahat. Hanggang sa dumating siya, si Clarice. Nang makilala ko si Clarice ay parang nabuksan ng isang pintuan na nasa loob ko na matagal nang nakasarado. Isang pintuan ng pagnanasa, ng damdamin na bawal at ng mga lihim na hindi ko kailanman naisip na aking papasukin. Makoy, ikaw nang bahala dito kay Clarissa. Ikaw ang mag-train sa kanya ngayong buwan. Yun ang sabi ng aming supervisor noong umaga ng Lunes na yun. Sa totoo lang, wala naman po akong interes sa mga bagong empleyado. Sanay na akong magturo, magpasa ng files at magpa-orient ng mga bagong staff. Pero nang tumingin ako sa direksyon ng pinto at nakita ko siya, ay natigilan ako, Mama Mia. Nasa harap ko ang isang babaeng bagong lipat sa aming departamento. Hindi siya yung tipong mala-artista na agad mapapansin ng lahat. Pero may kakaiba sa kanyang presensya. Mahaba ang kanyang buhok na halos kulay kastanyas. May suot na simpleng puting blouse at fitted na slacks. At ngiti na para bang may tinatagong nakakabang sikreto. Good morning po, Sir Makoy. Ako po si Clarice. Pakilala niya sabay abot ng kaniyang kamay. Mainit ang palad niya at hindi ko alam kung ako lang ba o sadyang matagal ang pagkakahawak niya sa palad ko.
Mabilis ko namang binawi ang kamay ko at nagkunwari pa ring kalmado. Welcome sa Departamento, Clarice. Ako ang magtuturo sa iyo ng mga kailangan mong malaman dito. Don't worry, madali lang naman ang lahat. Ngumiti siya. At yun ang unang pagkakataon na parang may kung anong kumislot sa dibdib ko. Hindi dapat, alam ko. Pero ang mga mata niya para bang nanghahamon at nang-aakit ang titig. Habang pinapakita ko sa kanya ang mga files at system na ginagamit namin, ramdam ko ang presensya niya sa tabi ko. Ang bango ng pabango niya. Hindi matapang pero sapat para sumingaw sa ilong ko at kumapit sa isip ko. Sir McCoy, sorry po pero pwede po ba nating ulitin? Medyo nalito po kasi ako. Tanong niya sabay lapit ng konti pa sa balikat ko. Dumikwit ang buhok niya sa pisngi ko at dun ko naramdaman na delikado na ang posisyon ko. Bawat hininga niya ramdam ko mamami niya. At kahit anong pilit kong umiwas, parang sinasadya ng tadhana na ilapit kami sa isa't isa. Ganito lang yan. Sagot ko sabay turo muli sa screen. Pero sa totoo lang, Mama Mia, ang utak ko ay hindi nakatutok sa tinuturo ko. May isang sandaling pareho kaming dalawang natahimik. Nang lumingon ako ay nagtagpo ang mga mata namin. Hindi siya umiwas agad at ako naman ay hindi rin nakagalaw. Parang may mensaheng ipinapasa ang mga mata niya. Isang bagay na hindi niya binabanggit pero ramdam ko. At doon nagsimula ang unang spark sa pagitan namin. Salamat po Sir McCoy and pasensya na rin kayo ha. Medyo makulit akong magtanong. Napangiti ako sa sinabi niya. Okay lang at wag mo na akong tawaging sir. McCoy na lang. Mas sanay kasi ako sa ganun eh. Ngumiti siya. At sa ngiting iyon, alam kong may isang bagay na magsisimulang gumulo sa tahimik kong mundo. Pagkatapos ng ilang araw ng training ay naging mas madalas ang pag-uusap namin ni Clarice, Mama Mia. Sa una, tungkol lang sa trabaho, pero gaya ng maraming kwento ng tukso dito sa programa mo, nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay na hindi mo halos napapansin. Sa bawat araw na magkasama kami ay unti-unti kong nakikita ang ibang side niya. Yung pagiging makulit, yung natural niyang lambing, at yung kakayahan niyang magpatawa kahit stress na ako. Isang gabi, halos 10:00 na noon, ay biglang nag-pop up ang messenger ko. Mula kay Clarice ang mensahe. Sir McCoy, McCoy, gising ka pa ba? Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti ako agad nang mabasa ko ang mensaheng iyon. Oo, bakit? Sagot ko. Wala naman, nakakahiya pero parang gusto ko lang na may makausap. Napahiga ako sa kama, hawak-hawak ang cellphone ko. Si Ana, ang asawa, girlfriend ko ay tulog na. At ako naman, heto, nakikipag-chat pa sa bagong empleyado. Okay, sige. Ano bang gusto mong pag-usapan? Sagot ko. Ikaw, curious lang ako. Ang tahimik mo kasi minsan sa office eh. Napakunot noo ako, Mama Mia. Bakit ako naman ang pag-uusapan naming dalawa? At ako tahimik? Hindi naman talaga. Pero baka iba ang dating ko sa kanya. Siguro dahil focus sa trabaho ang isip ko. Pero off-duty naman tayo ngayon kaya pwede kang magtanong ng kahit na ano. At doon nagsimula ang mahaba naming palitan ng mga mensahe. Mga simpleng tanong tungkol sa paborito kong pagkain, sa mga hilig kong music,
sa mga childhood memories ko. At syempre, tinatanong ko rin siya. Doon ko nalaman na galing pala siya sa probinsya, panganay sa 3 magkakapatid at lumuwas sa Maynila para makipagsapalaran. Independent, matapang pero may halo rin ng pagiging inosente. At habang tumatagal ang usapan ay parang mas lumalalim ang koneksyon namin, Mama Mia. Kinabukasan sa office ay napansin kong nakikipagbiruan siya sa isa pa naming office mate na lalaki. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia, pero parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko naman siya girlfriend. Wala naman akong karapatang magselos. Pero bakit ganun ang pakiramdam ko? Makoy, okay ka lang? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Ha? Ako? Oo naman. Sagot ko sabay ngiti, pero alam kong hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Parang may malalim kang iniisip ah. Biro niya sabay ngiti na para bang may nalaman na sikreto. At sa ngiti niyang yun, lalo kong naramdaman na nagsisimula na akong mahulog sa isang kakaibang bitag, Mama Mia. Isang linggo matapos ang mga simpleng chat, ay napalalim palalo ang usapan namin. Gabi na naman. Halos mag-aalas 12 na noon nung bigla siyang nag-message ulit sa akin. Makoy, pwede bang magtanong? Sure, sagot ko. Kung may pagkakataon, kaya mo bang iwan ang comfort zone mo para sa isang bagay na mas matindi, mas totoo pero delikado? Natigilan ako sa tanong na yon. Hindi ko alam kung saan galing ang tanong na yon, pero ramdam kong may iba siyang ibig sabihin. Depende kung worth it ba yung risk, sagot ko. Paano kung ako yung risk na yon? Worth it ba ako? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o seryoso siya. Pero ramdam ko na may bigat ang tanong na yon. Huminga ako ng malalim bago ako mag-reply. Clarice, delikado yung tanong mo. Delikado, oo. Pero sagutin mo lang ng totoo. Sagot naman niya. Napapikit ako, Mama Mia. At sa loob-loob ko, alam kong sa sagot ko magsisimula ang lahat. Hindi ko alam, pero parang na-challenge akong sagutin ang tanong na yon. Oo, worth it ka. At mula nga sa malalim na gabing iyon ay hindi na talaga kami naging simpleng magkatrabaho o magkaibigan lang. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Nag-overnight kami pareho dahil may kailangan kaming tapusin na report. Past 9 p.m. na. Tahimik na ang buong opisina at halos kami na lang atang dalawang natira. Habang nakaupo ako sa desk ko ay lumapit siya, dala ang 2 mug ng kape. Uy, baka inaantok ka na dyan. Eto oh, sabi niya sabay abot ng kape. Salamat, sagot ko. Tinanggap ko ang kape at nagkunwaring busy sa laptop ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa nung gabing yon. Umupo siya sa tabi ko. Actually, masyadong malapit sa akin ang upong iyon. Sa sobrang lapit ay halos magdikit na ang mga braso naming dalawa. Naramdaman ko ang init ng balat niya at doon ko naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Tahimik kaming dalawa. Tanging tik-tock lang ng wall clock at paghinga naming dalawang naririnig sa paligid. Makoy, bulong niya. Hindi siya lumingon pero ramdam kong may gusto siyang sabihin. Ano yun? Mahina akong sagot. Unti-unti siyang lumapit at bago ko pa maisip kung anong mangyayari ay naramdaman ko na lang bigla ang labi niya sa pisngi ko.
Isang mabilis pero malinaw na halik. Parang natulala ako. Lamig ang kamay ko pero sabay noon ay may kakaibang apoy na kumalat sa katawan ko. Clarice, bulong ko. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko ay muli niyang inilapit ang mukha niya. At sa pagkakataong iyon, Mama Mia, ay hindi ko na siya tinanggihan pa. Nagtagpo ang mga labi naming dalawa. At yun, ang unang malaking hakbang ng pagkakamali ko. Pagkatapos ng unang halik na yun sa opisina ay hindi na naging pareho ang lahat. Kinabukasan, pareho kaming nagkunwaring walang nangyari. Normal na usapan, normal na kilos, pero sa likod ng bawat titig at bawat ngiti ay may nakatagong lihim na kaming dalawa lang ang nakakaalam. At sa bawat sulyap ko kay Clarice, alam kong nagsimula na ang isang apoy na mahirap nang patayin. Sa opisina, nagbago ang kilos namin. Kung dati ay simpleng casual lang ang trato, ngayon ay may halong lambing na at kakaibang lihim. Kapag may ibang tao, maingat kami. Pero kapag walang nakatingin, may mga sulyap na mahahaba. May mga ngiti na may kasamang mga lihim at sikreto. Isang beses habang nasa pantry siya at nagtitimpla ng kape, lumapit ako. Walang ibang tao noon. Dumikit ako sa likod niya, kunwari ay kukuha ng baso at ramdam ko ang init ng kaniyang katawan. Baka mahalata tayo, bulong ko sa kanya. Ngumiti siya, hindi lumingon pero marahang sinabi. Hindi nila kailangang malaman, Makoy. Basta ikaw at ako, sapat na. Sa sandaling yun, pakiramdam ko, Mama Mia, ay meron kaming sarili naming mundo. Lumipas ang mga araw. Naging mas madalas ang pagchat-chat namin tuwing gabi. Minsan nga hanggang madaling araw kahit may mga pasok pa kami. Mga kwentong walang katapusan, mga biro, mga pangungusap na may halong lambing at minsan ay may bahid ng tukso. Isang gabi habang tulog na si Ana sa tabi ko ay nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Clarice. Iniisip mo ba ako? Huminga ako ng malalim, tumingin ako kay Ana na mahimbing na natutulog tapos binalikan ng chat. Oo, sagot ko. Ako rin, hindi ko mapigilang isipin kung anong mangyayari kung tayo. Nanlamig ako at uminit ng sabay sa mensaheng iyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero sa puntong yun, alam kong lampas na kaming dalawa sa linya na hindi namin dapat tawirin. Makoy, pwede bang magkape tayo bukas? Off duty naman tayo, 'di ba? Tanong niya minsan sa chat. Gusto ko sanang tumanggi dahil yun ang dapat na gawin. Pero sa totoo lang, Mama Mia, matagal na ring inaasam ng puso ko ang pagkakataon na yon. Matagal ko nang gustong mangyari yon. Kaya yun, nagkita kami sa isang maliit na cafe na medyo may kalayuan sa opisina. Walang nakakakilala sa amin doon. Para kaming dalawang normal na taong nagdi-date. Habang nagkakape, ang mga mata namin ay parang may mga sariling wika. Hindi na kailangan ng mga salita dahil ramdam na ramdam ko ang tensyon. At ang init at ang pagkauhaw na pareho naming pilit na tinatago. Makoy, sabi niya habang nakatingin sa akin. Alam kong mali pero bakit parang tama kapag kasama kita? Hindi ko alam ang isasagot sa sinabi niya pero ang kamay ko ay kusang lumapit at humawak sa kanya. Hindi naman siya umiwas. At mula noon ay parang naging opisyal na nagsimula ang lihim na pag-iibigan naming dalawa. Lumipas ang mga linggo. Mas naging mapanganib ang lahat.
Kapag nasa opisina, may mga sandali na halos mahuli na kami ng iba. Isang beses sa elevator, nagkasabay kami. Walang ibang tao, tahimik. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinawakan ko rin ang sa kanya. Pareho kaming nakatingin sa harapan pero ramdam ko ang tibok ng puso niya sa palad niyang hawak ko. Pagbukas ng pinto ay bitaw kami kaagad, kunwari walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam kong mas lumalalim na ang sugat na binubuksan naming dalawa. Mama Mia, simula nga noong parang may kung ano na kaming ugnayan dalawa ni Clarice, ay nagiging malayo na rin ang loob ko kay Ana. Lagi niyang napapansin na madalas akong nakatutok sa cellphone ko. O kaya naman ay bigla-bigla na lang akong may pa-overtime sa trabaho. Makoy, may problema ba tayo? Tanong niya isang gabi. Ako, wala. Pagod lang ako sa trabaho. Sagot ko sabay halik sa noon niya. Pero sa totoo lang, Mama Mia, habang nakahiga kaming dalawa sa kama, ang utak ko ay nasa ibang tao na kay Clarice na. Mas lumalalim pa ito nang magkaroon kami ng team building sa isang resort. Magdamag kaming magkakasama ng mga office mates ko. Sa harap ng lahat, normal kami. Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan ay may tinatago kaming lihim. Hating gabi na nang magkaharap kami sa hallway ng resort. Tahimik na noon, madilim na at wala ng tao dahil natutulog na ang mga kasamahan namin. Nakoy, bulong niya habang nakatingin sa akin. Clarice, baka may makakita. Sagot ko pero hindi naman ako gumalaw nang lumapit siya sa akin. At doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, muling nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Mas matagal, mas mapanganib, mas mapusok kesa sa una. Mama Mia, pagkatapos ng halikan na yon ay bumalik ako sa kwarto kung saan ako naka-assign. Gulong-gulo ang isip ko. Humiga ako. Ang mga kasamahan ko ay mahimbing nang natutulog. Mama Mia, tinignan ko ang cellphone ko. Andun pa rin at ka-video call ko pa rin si Ana. Pero natutulog na siya sa kama naming dalawa. Tinitigan ko siya sa screen habang natutulog at naramdaman ko ang bigat ng konsensya ko. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok. Kaya ko pa bang kontrolin to? O hahayaan ko na lang na tuluyan na akong lamunin ng kakaibang tukso? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinabi o sinabihan ng sarili ko na tumigil na sa ginagawa naming dalawa ni Clarice. Pero sa tuwing nakikita ko si Clarice ay nawawala lahat ng disiplina ko. Parang droga ang presensya niya at alam kong adik na ako doon. Sa opisina ay pinipilit naming maging normal dalawa. Pero minsan mahirap talagang itago. Isang umaga habang nasa meeting ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Clarice. Naka-blouse siya noon na kulay maroon. Simple lang pero litaw na litaw ang kaniyang alindog. Nahuli niya na nakatingin ako at ngumiti lang siya ng palihim. Sa harap ng lahat, parang hindi halata. Pero sa akin, parang yun na ang pinakamapanganib na sulyap. Pagkatapos ng meeting ay dumiretso siya sa desk ko at inabot ang isang folder. Sa pagkakaabot niya ay sadya niyang idinikit ang daliri namin sa isa't isa. Panandali ang spark pero sapat para magpatibok ng dibdib ko ng ubod ng bilis. Kinagabihan, kaharap ko na naman ang live-in partner kong si Ana. Habang kumakain kami ay masyado akong busy dahil nakatitig ako sa cellphone ko. Hindi ko na malayang may message pala si Clarice na good night. Makoy, sino yung kachat mo? Malamig ang boses na tanong ni Ana. Si Jason, tungkol to sa report namin bukas.
Mabilis kong sagot sabay balik ng cellphone ko sa bulsa ng pantalon ko. Tahimik si Ana pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Para bang sinusuri niya kung nagsisinungaling ako o hindi. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng kasinungalingan. Hindi ko na siya kayang tignan ng diretsyo. Isang gabi nagpa-overtime ulit si Clarice. Siyempre hindi ko siya hinayaang mag-isa. Sabi ko, sige mag-overtime na rin ako para sabay na lang tayo para safe ka. Habang sabay kaming naglalakad palabas ng building ay naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin ng gabi. Pero kahit malamig ay mas ramdam ko pa rin ang init ng kamay niyang bahagya ng humawak sa braso ko. Makoy? Mahina niyang sabi. Minsan naisip ko baka mahuli tayo. Baka biglang may makakita sa atin. Alam ko, sagot ko. Pero tulad ko, hindi mo na rin kayang pigilan ano? At doon Mama Mia sa ilalim ng ilaw ng poste kahit malapit pa lang kami sa building ay sandaling nagtagpo ang mga labi namin. Mabilis lang pero sapat para magbigay ng kiliti at kaba. Lumipas ang mga linggo at ang lihim namin ni Clarice ay parang apoy na palaging pinapahanginan. Imbis na mamatay ay tila lalo pa itong lumalaki at mas umaalab. Isang araw, inutusan ako ng boss namin na turuan pa si Clarice sa isang bagong project. Kaming dalawa lang noon sa loob ng conference room. Habang ipinapaliwanag ko ay nakahilig siya sa mesa, nakikinig ng mabuti. Pero sa bawat pagkakataon ay lumalapit siya ng masyadong malapit sa akin. Makoy, hindi ko pa rin gets eh. Pwede mo bang ulitin? Tanong niya sabay titig sa akin. Hindi ko alam kung inosente lang ba talaga siya o sinasadya niyang tuksuhin ako. Pero ang mga mata niya, puno ng mga lambing at lihim na paanyaya. Hindi ko na alam kung ano ang una. Nang dumampi ba ang kamay ko sa kanya o nang siya ang unang lumapit. Basta ang alam ko, ilang segundo lang ay ramdam ko na ulit ang labi niya sa labi ko. At kung hindi pa dumating ang isang office mate para magtanong, ay baka doon mismo sa loob ng conference room ay bumigay na kami. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lang pisikal ang relasyon naming dalawa ni Clarice. Dumating na rin ang emosyon. May mga gabi na nag-uusap kami ng seryoso tungkol sa buhay. Mga pangarap niya, takot niya, at mga bagay na hindi niya masabi kahit kanino. At sa bawat kwento niya, lalo akong nahuhulog. Hindi na lang ito tungkol sa tukso. Hindi na lang ito tungkol sa kilig. Ito na ang bagay na kinatatakutan ko. Ang masaktan ng taong matagal nang nasa tabi ko. Si Ana. Isang gabi habang magkasama kami ni Clarice sa isang cafe, ay bigla siyang tumingin ng diretso sa akin at seryosong nagtanong. Makoy, kung papipiliin ka, sino ang pipiliin mo? Ako ba o siya? Para akong natulala. Hindi ko alam ang isasagot pero ramdam ko na malapit na kaming mapunta sa puntong wala ng balikan. Yun ang tanong na binitawan ni Clarice habang nasa cafe kami. Hindi ko agad nasagot. Ang dami kong gustong sabihin pero natuyo ang lalamunan ko. Tinitigan ko siya. Nakita ko ang lungkot at pag-aalala sa mga mata niya. Hindi yun simpleng biro. Seryoso siya sa tanong niya. At ako, hindi handa sa tanong na yon. Clarice, huminga ako ng malalim. Hindi ganun kadali. Tumango siya at pilit nang ngumiti pero ramdam kong nasaktan siya. Alam ko, kaya nga hanggang ngayon, lihim pa rin tayo. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang kasiyahang naramdaman ko sa tuwing kasama ko siya o ang guilt na bumabalot sa akin sa bawat gabi na umuuwi ako kay Ana na para bang wala akong ginagawang kasalanan. Kinabukasan parang wala lang ulit sa opisina pero tuwing nakikita ako si Clarice, bumabalik ang tanong niya kagabi. Ako ba o siya?
Sa bahay naman, si Ana ay parang mas nagiging mapanuri na. Makoy, napapansin kong madalas kang wala. Lagi kang pagod. May problema ka ba sa trabaho? Tanong niya habang naghahain ng hapunan. Ngumiti ako. Kunwari ay normal lang. Oo sobrang workload lang. Marami lang inaasikaso. Pero sa likod ng ngiti ko ay ramdam kong napapansin niya ng unti-unti ang pagsisinungaling ko. Isang gabi, mahimbing nang natutulog si Ana. Nakahiga ako sa tabi niya. Nakapikit, kunwari tulog na rin, nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe ulit mula kay Clarice. Hindi ako makatulog iniisip kita. Napakagat ako ng labi ko. Tumingin ako kay Ana. Nakatalikod siya at payapang natutulog. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone at nag-reply. Ako rin. Pero delikado to, sagot ko. Alam ko, pero kahit bawal, hindi ko na kayang itago. At mula noon ay nagsimula na ang mas mahaba pang palitan ng mensahe naming dalawa ni Clarice kahit katabi ko pa si Ana. Bawat salita, parang apoy na unti-unting lumalamon sa akin. Kinabukasan sa opisina, nahuli ko si Clarice na nakatitig sa akin mula sa kabilang desk. Hindi siya umiwas. Umiti siya. Isang ngiti na puno ng pagnanasa at panganib. At dun ko napagtanto, Mama Mia, na hindi na namin kaya pang umiwas sa isa't isa. Na hindi na lang ito basta-bastang tukso na pwede naming paglaruan. Ito ay isa ng labanan ng puso at konsensya. Lumipas ang mga araw, mas naging mapanganib ang lahat. Hindi na sapat ang simpleng sulyap o chat lang. Pareho na kaming naghahanap ng oras, ng pagkakataon at ng sandaling kami lang. Isang Sabado ng hapon ay nag-message si Clarice. Makoy, wala akong kasama sa unit ngayon. Pwede ka ba? Natigilan ako. Alam kong delikado pero sa dami ng linggong nagdaan na puro pa simpleng kilos at tagong damdamin, ay parang ngayon lang dumating ang tamang pagkakataon para palayain ang init na yon. Sige, sasabihin ko kay Ana na may emergency sa office. Bulong ko sa sarili ko. At ganun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Lumabas ako ng bahay, dala ang guilt, pero mas malakas ang pagnanasa ko na makita ko si Clarice. Pagdating ko sa kondo niya, binuksan niya agad ang pinto. Nakasuot siya ng simpleng shirt at shorts. Walang make-up pero para sa akin, yun ang pinakamaganda at nakakaakit niyang anyo. Makoy, mahina niyang bati sabay yakap. At doon ay parang tumigil bigla ang oras. Wala ang mundo, wala si Ana. Wala ang lahat kundi kaming dalawa lang. Mama Mia, pagkapasok namin sa pintuan ay agad ko siyang siniil ng halik. Hindi rin naman siya umiwas at nagpigil pa. Pinalabas namin ang lahat ng init na aming nararamdaman. Kinagabihan, pauwi na ako at sakay na ako. Sa jeep ay natulala lang ako. Iniisip ko ng paulit-ulit ang tanong, ano na ang pinasok ko? Hanggang saan ko ba ito kayang panindigan at hanggang saan ko ito kayang itago? Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Ana. O kumain ka na ba? Tanong niya nang walang kamalay-malay sa nagdaang mainit na bakbakan sa pagitan naming dalawa ni Clarice kanina lamang. Ngumiti ako, pinilit kong maging normal. Oo, busog pa ako. Pero sa loob ko, ramdam kong mas lalo lang akong lumulubog sa aking kasalanan. Kinabukasan, Mama Mia, habang magkasama kaming lahat sa opisina, ay biglang dumating si Ana. Hindi ko in-expect, dinalaw niya ako sa trabaho. At doon nagtagpo ang mga mata ni na Ana at Clarice. Pareho silang ngumiti sa isa't isa pero may kakaiba sa ngiting iyon. At doon nagsimula ang kakaibang kaba sa dibdib ko.
Hindi ko alam kung bakit dinalaw ako ni Ana sa opisina ng araw na yon. Karaniwan, siya ang tipo ng babae na hindi sumasawsaw sa trabaho ko. Pero bigla siyang dumalaw. Dala ang isang bag ng pagkain. "Surprise!" sabi niya nang nakangiti. Napilit akong ngumiti kahit ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Alam naman ng lahat ng kaopisina ko, pati nga ni Clarice, ang tungkol sa pagkakaroon ko ng Ana sa buhay ko. Mama Mia, sa totoo lang, ang turing nga ng lahat kay Ana, pati na rin ako noon nung hindi ko pa nakakasama si Clarice ay asawa ko na siya. Napansin ko si Clarice na nakaupo sa kabilang mesa. Nagangat siya ng tingin mula sa papeles at nagulat din siya nung dumating si Ana. Ilang segundo lang pero mahaba ang naging titigan nilang dalawa ni Ana. "Makoy, ito ang paborito mong adobo, niluto ko kagabi," sabi ni Ana sabay lapag ng bag. "Salamat, Han," sabi ko pero ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Mama Mia, sa hindi ko inaasang pagkakataon ay lumapit din si Clarice sa akin, dala ang ilang folders. "Sir Makoy, ito po yung mga documents na pinapapirmahan ni boss." Sige, ilagay mo lang dito," sagot ko na pilit kinakalma ang aking sarili. Pero alam kong naramdaman ni Ana ang kakaibang enerhiya na yon. Pag-uwi namin ay tinanong niya ako, "Han, sino yung magandang babae kanina sa office niyo? Parang ngayon ko lang siya nakita at parang close kayo ah." Sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. "Ayun, si Clarice. Staff ko yun. Magaling siya sa trabaho niya kaya madalas siyang lumalapit sa akin." Tinitigan ako ni Ana na para bang sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. "Ganun ba?" Tugon niya pero halata na merong alinlangan sa kanyang tono. Mula noon ay naging mapanuri na si Ana. Bawat pag-uwi ko ng gabi, bawat tawag na hindi ko sinasagot, bawat simpleng paggiti ko sa cellphone, lahat ng yon ay napapansin na niya. Isang gabi habang nag-aayos ako ng laptop ay lumapit siya. "Makoy, mahal mo pa ba ako?" Natigilan ako. Hindi ko in-expect na magmumula sa kanya ang tanong na yon. "Of course, Han, ikaw lang ang mahal ko," mabilis kong sagot. Pero sa loob-loob ko ay parang may boses na nanunukso at bumubulong-bulong. Totoo pa ba yun? Samantala, si Clarice naman ay tila mas nagiging mapangahas. "Makoy, chat niya sa akin isang gabi. Hindi ko na kayang magtago pa. Gusto ko yung ako lang, ayoko nang hatiin ka pa." Nag-reply ako sa kanya. "Clarice, wag muna ngayon. Hindi ganun kadali." Pero Mama Mia, mas lalo lang siyang naging porsigido. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng yon ay inimbitahan ako ni Ana sa birthday ng kapatid niya. Habang nasa handaan kami ay biglang nag-chat si Clarice. "Miss na kita. Kung pwede lang, makita kita ngayon." Dali-dali kong itinago ang cellphone ko pero nahuli ako ni Ana. Nahuli niya ang kakaibang kilos ko. "Alam mo, kanina ka pa dyan, may ka-text ka ba o ka-chat? Sino yan?" Wala, si boss lang," sagot ko kaagad. Mabilis kahit hindi ko alam kung kapani-paniwala ba ang pagkasabi ko. Pero naramdaman kong nagdududa na siya, Mama Mia. Kinabukasan, hindi ko inasahan ang sumunod na pangyayari. Habang nasa pantry ako ng opisina ay biglang pumasok si Ana. Dala ang lunch na niluto daw niya. At nandun si Clarice. "Makoy, surprise!" sabi ni Ana. Nakangiti pero malamig. "Namiss kita, kaya dinalan kita ng pagkain." Ngumiti si Clarice at tumayo at lumapit. "Wow, ang sweet mo naman, Ma'am Ana. Ang swerte mo, Sir Makoy." Nagtagpo na naman ang mga mata nila. Pero ngayon ay ramdam ko na tila may init at tensyon. Para bang parehong may alam na sila kahit wala pang lumalabas na katotohanan.
At ako naman, Mama Mia, ay tila ako isang kandila na nauupos sa kanilang gitna. Hindi ako makahinga habang magkasama sa iisang silid sina Ana at Clarice. Para bang nasa eksena ako ng isang pelikulang alam kong hindi magiging maganda ang ending. "Makoy, tikman mo tong niluto ko, mainit-init pa," sabi ni Ana sabay lapag ng isang lunchbox sa mesa ko. Ngumiti ako. Pilit. "Salamat, Han." Bigla namang sumabat si Clarice nang hindi ko inaasahan. "Sir Makoy, baka mas gusto mo yung pinadala kong kape kanina? Fresh brew yon, imported. Pasasalamat ko sa'yo sa pagtulong mo sa akin dito sa office." Nagkatinginan silang dalawa. Parang wala namang mali sa mga sinasabi nila pero ramdam kong may mga patagong banat sa isa't isa. Si Ana ay nakangiti pero matalim ang mata. Si Clarice parang inosente pero may bahid ng pagmamayabang. Sige, sabay ko na lang siguro. Adobo tapos kape. Magandang magpartner naman siguro yon." Biro ko na pilit dinadaan sa tawa ang lahat, ngunit walang tumawa ni isa man sa kanila. Habang kumakain ako ay napansin kong hindi umaalis ng tingin si Ana kay Clarice. "Matagal ka na bang nagtatrabaho under kay Makoy?" tanong ni Ana. Ngumiti si Clarice. "Mga ilang buwan pa lang po, pero mabilis ko na na-adapt ang trabaho. Kasi madali akong turuan eh. Tapos si Sir Makoy, ang galing ding magturo." Nakita ko na tila napakagat ng labi si Ana. "Talaga? Mabuti naman at pasensyoso siya sa'yo." "Very pasensyoso kamo," sagot ni Clarice, sabay tingin sa akin na tila ba parang may ibig ipahiwatig. Nalaglag ang kutsarang hawak ko. Teka, kukuha lang ako ng tissue." Tumayo ako para lang makaiwas sa tensyon nilang dalawa. Pero kahit nasa gilid ako ay rinig ko ang malumanay pero may kargang salitang palitan nila. Si Ana tanong ng tanong. Si Clarice naman sagot ng sagot pero laging may pasaring. At ako, para akong guilty kahit hindi pa ako nahuhuli, Mama Mia. Pag-uwi namin ni Ana, alam kong hindi matatapos ang gabi na hindi kami magkakabanggaan. Tahimik siyang nagbihis sa kwarto at ako naman ay nagkunwaring busy sa cellphone. "Makoy?" bigla niyang sabi pero malamig ang tono. "Maganda siya?" Napatingin ako. "Sino?" "Yung staff mo, si Clarice." Oo, maganda naman talaga siya." Sagot ko agad kahit ramdam kong mali ang sagot na yon. Tinitigan niya ako. "At parang malapit kayo, no?" "Ana, ano ka ba? Trabaho lang yon. Wala kang dapat ipag-alala." Sagot ko at pilit na wag ipahalata sa boses ko na kinakabahan ako. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. "Han, matagal na tayong magkasama. Kilala kita. Kapag may tinatago ka, ramdam ko." Parang gusto ko nang sabihin ang lahat pero natakot ako. Paano kung bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko? Paano kung magwakas ang relasyon naming dalawa ni Ana? Ang relasyon namin na pinagpaplanuhan na rin naming humantong sa kasalan. Habang nakahiga kami ay biglang nagring ang cellphone ko. Si Clarice. "Bakit naman may tumatawag ng 11:00 ng gabi sa'yo?" tanong ni Ana na nakakunot ang noo. Mabilis kong pinatay ang tawag. Si boss, baka may kailangan lang." Pero hindi naniwala si Ana. "Makoy, wag mo nga akong gawing tanga." Hindi ko alam ang sasabihin at sa unang pagkakataon ramdam kong nagsisimula ng mabasag ang pader ng tiwalang matagal na naming binuo ni Ana sa isa't isa. Kinabukasan, may text si Clarice sa akin. "Kung hindi mo ako kayang piliin, ako na ang gagawa ng paraan para ikaw ay mapunta sa akin." Sa sobrang kaba ay nalaglag ko ang cellphone ko. At doon ko na-realize, Mama Mia, hindi lang simpleng relasyon ang pinasok ko kay Clarice. Ito ay isang delikadong laro na hindi ko alam kung paano mananalo.
Kinabukasan ay parang wala lang nangyari. Nagbihis si Ana, nagluto ng almusal at ngumiti pa rin sa akin. Pero alam kong hindi iyon ngiting totoo. Han, huwag mong kalimutang mag-lunch ha. Baka mamaya gutom ka na naman sa opisina. Wika niya. Oo, salamat Han. Sagot ko pero ramdam ko ang bigat ng hangin na tila ba kaming dalawa ay nagpaplastikan lamang sa isa't isa. Pagdating ko sa trabaho ay nandun na si Clarice at as usual maiksi ang skirt, kita ang makinis niyang legs at nakangiting parang walang kasalanan. Good morning Sir McCoy, sabi niya sabay lapit at inilapag ang kape sa mesa ko. Latte, gaya ng gusto mo? Parang normal lang pero sa loob ko alam kong hindi. Kasi kagabi, siyang tumawag at siyang nag-text na tila ba nagbabanta. Habang nagkakape ako ay bigla siyang yumuko para abutin ng ilang files. Sir, eto po yung mga reports. Dumikit ang balikat niya sa akin. Napasinghap ako, Mama Mia. Clarice, wag naman ganyan. Baka may makakita sa akin. Baka may makahalata sa ating ginagawang dalawa. Bakit? Ano bang ginagawa natin, sir? Tanong niya. Ngumiti siya na para bang walang pakialam. Trabaho lang naman to, 'di ba? Pero ramdam kong iba ang laro niya. Laro na alam kong kayang sumira ng buhay ko. Makalipas ang ilang oras ay nagulat ako nang biglang dumating ulit si Ana sa opisina. Bitbit niya ang lunchbox. Hi Han, dinalhan ulit kita ng pagkain. Napatayo ako at halatang hindi ko inaasahan muli ang kaniyang pagdating. Ana, anong ginagawa mo rito? Surprise! Andito ako para makita ko ulit tong workplace mo. Napatingin ako kay Clarice na tila parang nagulat din. Pero mabilis siyang nakapag-adjust, ngumiti, Mama Mia. Kulang na lang ay magmano pa kay Ana. Hello, Ma'am Ana. Welcome ulit. Pag-uwi namin ni Ana ay hindi na niya kinaya. Makoy, diretsuhin mo nga ako. Ano ba talagang meron sa inyo ng babaeng yon? Ana, ano ka ba? Sabi ko sa'yo wala lang, trabaho lang. Ano bang iniisip mo? Trabaho lang? Kung trabaho lang, bakit siya tumatawag sa'yo ng oras ng gabi? Bakit parang masyado kayong malapit sa isa't isa? At bakit kailangan kang magsinungaling na boss mo yung tumatawag? Hindi ko alam, ang isasagot ko, Mama Mia. Si boss naman talaga ang nag-utos sa kanya na tawagan ako dahil may importanteng gagawin sa opisina. Mag-overtime nga sana kami ngayon kaya lang bigla ka namang dumating at hindi umalis. Paano ang negosyo natin na ikaw ang namamahala? Paano mo yun mapapalago kung lagi mo akong binabantayan dun sa opisina? Hindi naman kita babantayan kung wala akong nararamdaman. Natahimik ako, Mama Mia. At sa katahimikan ko ay tila lalo ko pang sinandihan ang galit na kanyang nararamdaman. Alam mo, Makoy, minsan masakit isipin na yung taong pinagkakatiwalaan mo, siya rin pala ang unti-unting sumisira sa'yo. Sabi niya, tinalikuran niya ako. Nang gabing yun ay nakatalikod siya habang natutulog at ako naman ay nakatingin lang sa kisame. Para akong nakakulong sa sitwasyon na ako rin naman mismo ang may gawa. Kinabukasan, tinawagan ako ni Clarice. Sir, kailangan lang kitang makausap ng personal, pero hindi dito sa opisina. Clarice, wag na. Lalo mo lang pinapahirapan ang buhay ko. Makoy naman, please. Kung ayaw mong lumala ito, pumunta ka sa akin mamaya. Pinilit kong wag pumayag pero habang iniisip ko na baka gumawa siya ng bagay na ikasisira ko ay napilitan akong sumang-ayon. At Mama Mia, nung pumunta ako ng gabing yun kay Clarice, ay doon nagsimula ang pinakamapanganib na gabi sa buhay ko. Habang papunta ako sa bagong address na binigay niya ay tumawag si Ana. Hindi ko sinagot. Sa loob-loob ko alam kong isang maling hakbang lang ay tuluyan ng babagsak ang lahat. Dumating ako sa isang maliit pero modernong unit.
ng kondo. Kay Clarice pala yun. Inuupahan niya. Habang papasok ako ay ramdam ko agad ang bango ng pabango niya na humahalo sa lamig ng aircon. Nahimik. Walang kahit anong ingay maliban sa tibok ng puso ko. Salamat at pumunta ka, sabi niya. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Suot ang simpleng shorts at tank top na mas lalong nagpapatingkad sa katawan niya. Clarice, ano bang kailangan mo? Kung trabaho to, pwede naman nating pag-usapan bukas. Pero kung hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil lumapit siya. Malapit na malapit at dumiretso ang tingin sa mga mata ko. Makoy, alam mo namang hindi lang trabaho ang gusto ko. Alam kong mali, alam kong may kinakasama ka na tinuturing mo ng asawa, pero hindi ko na kaya ng ganito. Mahal kita. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam ko, Mama Mia. Ramdam ko naman na hindi lang basta-bastang tuksuhan at tikiman ang namamagitan sa aming dalawa. Pero ibang-iba pa rin talaga kapag diretso niyang inaamin sa akin yon. Huwag mo nang pigilan pa, Makoy. Alam ko, ramdam kong hindi mo rin kayang umiwas sa akin ng tuluyan. Lahat ng lalaki lumalapit sa akin dahil sa katawan ko. Pero sa dami nila, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Alam kong kaya mo kong mahalin ng totoo. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin. Kaya nga lumipat ako ng ibang unit. Lumipat ako ng ibang tirahan. Yung hindi makikita ni Ana. Yung hindi niya tayo matutuntong dalawa. Pero Clarice, sagot ko na halos pabulong. Parang asawa ko na si Ana. Hindi ko siya kayang saktan ng ganito. Talaga ba? Di ba sinaktan mo na siya? Di ba makailang ulit na tayong nagsalo sa kama? Di ba makailang ulit ka nang bumigay sa init na nararamdaman mo sa akin? Clarice, matagal ko nang kasama si Ana. Hindi niya ito deserve. Kung ganun, sige. Kung ayaw mong sumabay, ihanda mo ang sarili mong mawala siya sa'yo ng tuluyan. Napatigil ako, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa mesa at kinuha ang phone niya. Pinakita niya ang ilang litrato. Kaming dalawa magkasama. Mga stolen shots na halatang kuha habang wala akong kaalam-alam. Meron pa ngang isang video sa loob ng dati niyang unit kung saan una naming pinalabas ang matinding init ng katawan naming dalawa. Video na pareho kaming kubot-kubad, Mama Mia. May ebidensya ako, Makoy, at kung hindi mo aaminin na gusto mo rin ako, baka magising isang araw si Ana at makita niya ang lahat ng ito. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi lang pala pagkahumaling ang nararamdaman ni Clarice sa akin, kundi isang uri rin pala ng pagkabaliw. Kaya nung hinalikan niya ako, Mama Mia, ay tila wala akong nagawa. Nung una ay tinutulak ko pa siya. Talaga bang paninindigan mo yan? Di hamak na mas sexy at mas masarap naman ako dun sa babae mo, diba? Sabi niya. Pagkatapos ay naghubad siya sa harapan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa totoo lang, pilit kong ginajustify sa utak ko, Mama Mia, na kaya ako bumigay noon ay dahil alam kong gagawin ni Clarice ang banta niya at paghihiwalayan niya kaming dalawa ni Ana. Pero hindi lang yon ang dahilan. Kundi talagang natutukso ako sa alindog ng kaniyang katawan. Pag-uwi ko at tahimik si Ana. Naghain siya ng hapunan pero ramdam kong may malalim siyang iniisip. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka man lang sumasagot, sabi niya. Ana, sa meeting ako. Baka hindi ko lang narinig. Sagot ko na tumango lang siya pero alam kong hindi siya kumbinsido. Habang kumakain ay bigla niyang binitawan ng kutsara at tinignan ako ng diretsyo. Makoy, sagutin mo lang ng totoo ang tanong ko. May tinatago ka ba sa akin? Nanlalamig ang katawan ko.
parang dun na matatapos ang lahat. Pero Mama Mia, pilit ko pa rin ginagawang kalmado ang sarili ko. Wala naman, Han. Bakit? Ano bang itatago ko sa'yo? Makoy, may sinasabi ang sarili at katawan ko sa akin na tila ba may mali. Pero sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama tayo, mas pipiliin kong paniwalaan at pagkatiwalaan ang lahat ng ating mga pinagsamahan. Mas pipiliin kong maniwala na ako lang. Ikaw lang naman talaga, Han. Wala nang iba pa. Ikaw lang naman palagi. Tumango siya pero bakas sa mga mata niya ang hindi paniniwala sa mga sinabi ko. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa banyo si Ana ay tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Clarice. Miss na kita agad. Kung ayaw mong malaman ni Ana, puntahan mo ulit ako bukas ha. Alam mo na ang bagong address ko. Para akong nilulunod ng sarili kong kasalanan, Mama Mia. Para bang isang maling galaw ko lang ay tila may puputok na bomba sa harapan ko. Kinabukasan sa opisina ay tila nagpapakita si Clarice na para bang wala lang ulit nangyari. Good morning, Sir Makoy. Nakangiti siya na para bang walang nangyari sa amin kagabi, na para bang hindi niya ako pinagbantaan. Pero habang nakatalikod ang ibang empleyado ay mabilis niyang isinulat sa isang sticky note at inabot sa akin. Mamayang gabi ulit ha. Gabi-gabi na at wala na tong atrasan. Ibinigay niya yun sa akin sabay ngiti na para bang wala lang. At sa puntong yon, Mama Mia, naramdaman ko na hindi na lang basta lihim ang tinatago ko. Ito ay isa na talagang bomba na anytime ay pwedeng sumabog at wasakin ang lahat sa buhay ko. At doon nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi. Kung pipiliin kong sundin siya ay baka tuluyan akong makulong. Kung tatanggihan ko naman siya ay baka siyam na mismo ang wawasak sa lahat ng pinundar at binuo ko. Kinabukasan, nagising ako na mabigat ang dibdib. Tahimik si Ana habang nag-aalmusal kaming dalawa. Hindi ko alam kung napapansin niya ang panlalamig ko o kung ako lang ang nag-iisip ng sobra. Pero bawat galaw niya, ang simpleng paglagay ng itlog sa plato, ang pagtimpla ng kape ko ay tila ba may laman at tila ba may halong bigat. Han, bulong niya. Mamayang gabi maaga kang umuwi ha. Gusto kong magluto ng paborito mo para naman makapag-bonding naman tayo. Kasi ilang gabi ka na lang na halos madaling araw nang umuuwi eh. Ngumiti ako kahit ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Oo, sige naman Han. Uuwi ako agad. Pero sa likod ng isip ko ay naroon pa rin ang mga pagbabanta ni Clarice. Ang sinasabi niya sa akin araw-araw na dapat gabi-gabi na. Para akong kinukuryente sa dalawang direksyon. 100 patungo kay Ana at sa pamilyang binubuo naming dalawa. At 100 patungo kay Clarice na puno ng tukso, panganib at posibleng pagkawasak. Pagdating ko sa opisina ay nandun agad si Clarice. Suot niya ang bestida na halos lahat ng empleyado ay hindi makaiwas ng tingin sa kanya. Pero ang mga mata niya ay dumiretso sa akin. Lumapit siya at pabulong na sinabing, "Huwag kang mag-alala, Makoy. Hindi ko pa naman sinasabi kay Ana. Pero baka, kung hindi mo ako susiputin gabi-gabi, baka hindi ko mapigilan." Pinanlamigan ako ng pawis. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na mali ito pero parang may tali na nakapulupot sa leeg at sa dila ko. Sa buong maghapon, hindi ako makapokus. May mga papeles, mga tawag, lahat dumadaan lang sa harapan ko na parang wala akong nakikita. Ang utak ko, Mama Mia, ay tila hati. Pag-uwi ko ay nakatanggap ako ng text mula kay Clarice. Pumili ka, ako o siya. Pero tandaan mo, kapag hindi ka nagpunta, siya ang masasaktan at ikaw ang mawawasak.
Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Ana na nakasuot ng simpleng bestida. Amoy ko ang niluto niyang paborito kong kare-kare. Nginitian niya ako at sabay niyakap. Buti naman at maaga kang umuwi. Namiss kitahan, sabi niya. Ako naman ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Parang may kutsilyong nakatusok sa dibdib ko. Habang kumakain ay bigla siyang nagtanong. Makoy, handa ka bang magsabi sa akin ng totoo kahit masakit? Hindi ko halos malunok ang kinakain ko. Humigpit ang pagkakahawak ko sa tinidor. "Ah, ano bang ibig mong sabihin, Ana?" Ewan ko. Kahit ilang beses kong isipin na wala lang yung babaeng yun sa opisina mo, pero may kutob ako. Pero sana mali. Sana napaparanoid lang ako. Pero kung meron man, sana ikaw na mismo ang magsabi sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero bago ko pa man siya makausap ng malalim, ay tumunog na ang cellphone ko na nakalimutan ko palang i-mute kanina. Isang notification mula kay Clarice. Napatingin si Ana agad sa akin. Sino yan? Si boss lang. May tanong tungkol dun sa report na sinabmit ko. Ngumiti siya. Pilit at tumango. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Pagkatapos ng hapunan ay pumunta ako sa terrace. Doon ko binuksan ang mensahe ni Clarice. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Kapag hindi ka dumating, alam mo na kung anong mangyayari. Parang may apoy na kumain sa loob ko. Kung pupunta ako ay baka mahuli ako ni Ana. Kung hindi naman ako pupunta ay baka tuluyan nang sabihin ni Clarice at malaman ni Ana ang lahat. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakaipit ng buhay ko. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng bahay namin. Hawak ko na noon ang susi ng motor. Sa loob, Mama Mia, nasa loob si Ana. May pagmamahal at may tiwala sa akin. Hindi pa ako nakapagpaalam sa kanya na aalis ako. Sa kabilang banda naman, kung aalis ako ay nasa kabilang dulo si Clarice. Mapanganib, makamandag at handang sumabog anumang oras at sirain ang lahat. Sa gabing yon, alam kong kailangan kong pumili. Alam kong kailangan kong magdesisyon. Ano nga ba ang magiging desisyon at dapat kong gawin? O diba? 1 hour na. Yes! Oo, may part 2 ang kwentong ito. Talagang medyo mahaba, mapanganib, nakakakaba, ganun ang kwentong ito. Pero abangan nyo bukas. Dahil bukas naman ay agad na magtatapos din ang kwento ni Makoy, ni Clarice at ni Ana. Kakaibang babae itong si Clarice, ano? Kakaibang girl talaga siya, girl. Parang nakakatakot siya. Charot. Anyways, abangan nyo bukas ang kasunod ng kwento ni Ana. Ni Makoy dito sa ating programa. Bakit may mga ganong lalaki? Bakit kapag bago pa yung tukso, akala nyo, ito na ang gusto nyo, akala nyo, ito na ang magpapasaya sa inyo. Pero kapag ayun, lumalim na, kapag natikman nyo na ng paulit-ulit, nare-realize nyo, ay, mas gusto ko pala yung dating putahe. Mas gusto ko pala yung matagal ko nang kinakain araw-araw. Bakit ganun? Bakit kailangan nyo pang tikman ng paulit-ulit-ulit bago nyo malaman ang tamang gawin? Nako! Ano ba talaga itong paulit-ulit na pagbabalik ni Makoy kay Clarice? Ito ba ay dahil lang sa mga banta ni Clarice? O ito ba dahil siya din naman ay nananabik din na paulit-ulit na pagsaluhan nila ang pinagbabawal na init? Charot.
Anyways, alam kong na-e-excite kayo pero mag-antay lang kayo ng ilang oras dahil bukas naman, 12:00 ng tanghali, ay i-upload natin ang part 2 sa kwentong ito. Pero bago yan, paki-like at share ng video na to. At syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe din dito sa channel natin dahil alam niyo naman na meron tayong inaabot na matayog na pangarap. Charot. Matayog na pangarap. Matayog talaga para sa akin dahil na September na nasa 75,000 pa rin tayo, magsi-76 pa lang, nako. So kayo, kung meron kayong mga kakilala na mga gusto ang mga ganitong uri ng content, please do share this to them. And syempre, sabihin nyo na rin na paki-subscribe at mag-subscribe na rin kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, click nyo na rin yung notification bell, okay? Pero bago tayo pumunta sa ating batian, ako, nais kong ipaalam sa mga hindi pa po nakakaalam, meron tayong panibagong YouTube channel, Encounters with Mama Mia. Ayon. Ang mga content doon ay kwento pa rin pero kakaibang uri ng kwento at kakaibang uri din ng pagkukwento ang ginagawa natin doon. Kung kayo ay naku-curious kung ano yon, nakupuntahan nyo na lang, Encounters with Mama Mia. Ilalagay ko sa baba yung link na pwede nyong isubscribe, okay? Dahil hindi pa po siya searchable masyado dito sa YouTube kasi bago pa lang siya at wala pa atang 10 ang subscriber noon. So sana tulungan niyo akong mapalago at maparami rin ang subscriber noon. Ako bago tayo magpaalam, ay nais ko munang mag-thank you sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga members. Hay ako sa ating mga bagong members na si Janice Linian at si Nitz Pabualan. Hi! Hello rin kay Maria Elena Abe, syempre kay Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Easy Gail, Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat sa inyong pagpapamember dito sa ating channel. Kung kayo nag-iisip kayong magpa-member at hindi nyo alam kung paano, ay naku, andyan yung link sa baba yung join button dyan, i-click nyo na lang yan at saka kayo pumili kung ano bang klaseng membership ang nababagay sa inyo, 'di ba? And syempre, hello ako sa ating mga suking tagapakinig. Hi ako kay Alcura Ukit, Virgil Lopez, maraming salamat. Hi din ako kay Maria Luz from Riyadh. Thank you very much sa pag-appreciate ng ating mga binabasang kwento dito. Hi din ako kay Evelyn Gausin, kay Rostin Caraballo. Hello rin ako kay Negrita Colaija, Christina Sison, Josie Vina, maraming salamat, Elizabeth Lagunday, Bemelin Lumapag, Charlene Baclohan, Jin 8864. Hello rin ako kay Linda Abinales, kay Sir Reynaldo De Vera, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Kay Irene Malala, tama po ba ang pagka-pronounce ko? Thank you. Ay din ako kay Sally Buma, Margie Flores, Aksa Hiliana. Hello rin ako kay Nancy Asperas, Lina Ladeza, Cutie Hot Mom. Hi kay Nika Nix, Jennifer Lingaza, maraming salamat. Reynante Padilla, Reggie Naldim, maraming salamat, or Naldlim, hindi ko alam paano babasahin. Hi din ako kay Marvy Montesilio at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Thank you very much po. Ako sa mga may gustong i-share na mga kwento na sarili nila, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Again, huwag niyo pong kalimutan na meron tayong panibagong YouTube channel, ang link sa baba, Encounters with Mama Mia. Ako po ang nag-iisa niyong tagapahaghatid ng kwento. Mama Mia is my name. Ingat po kayo palagi. I love you all. Mwah, mwah, mwah. God bless. Bye-bye.